tayo pong lahat po mga minamahal ay sama-samang manalangin upang tayo po samahan at gabayan po tayo ng ating pong napakabait na Diyos. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan na po aming pinakamahal na Panginoon Hesus. Kami ito sa puso nagpupuri, nagpapasalamat sa naunang bahagi ni pong banal mong gawain na lubos mong pinagpalat nilang isan sa pagkilos sa aming kaligitnaan. Patunay lamang nakasama ka namin sa pagsamba po namin sa gabing ito. At narito po kami ngayon sa pag-aaral ng iyong pong banal mong salita. Ang bawat isa sa amin kayo po'y humihingi ng kapatawaran. Sa lahat po aming nagawang pagkukulang at pagkakasala, patawarin mo kami, O Diyos. Buksan ang pangunawa ng bawat isa na naririto at ikaw po magbigay sa akin ng karunungan. Maging pagpapala po ako sa lahat ng aking puminaman ng mga kapatiran sa lugar na ito. Sa unat dalangin ng aking puminamahal at iginagana ng aking pumalapastor, aming pong sinasaway, magawa ng kaaway, pag-alinlangan ay command you cast out in the name of the Lord Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kayo na po mga minamahal, ay makaupo na sa inyong pong kinauupuan. Ngunit bago pong lahat, ang pong ipinapaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagluluwalhati ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At dobling paggalang at pagbati sa ating beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, the entire prophet of our loving God and His beloved children. At patuloy po natin inaalala ang mga mabuting turo at aral iniwan sa atin ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lines Almeida, maging sa lahat ng ating po mga kasamang kapamanggagawa, sa panguna po ng ating beloved o pangunguna o pangasiwa po ng ating beloved preacher Mars Facton, sa lahat ng mga beloved preachers, beloved elders, sa ating po minamahal na mga kapatiran, baguhan, manudatihan, maging sa lahat ng ating po mga webcast viewers na walang sawang umaantabay sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. At ngayon po mga minamahal, sa araw na ito, sa gabing ito, wini-welcome po natin ang ating beloved grandchildren ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, beloved Paul and beloved Cyrene Almeida. Sila po ating kasama at kapiling sa gabing ito na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na sila po ay nakarating na maluwalhati para sila po ay ating makapiling po mga minamahal sa pagsamba po natin sa ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At tayo po ay mag-aral ng kanyang banal na salita. Bigyan po natin ng tema ang ating tatalakayin sa gabing ito, Making Sense of Disaster and Miracles. Pagbibigay kahulugan sa mga sakuna at himala. April 8, 2024, nakaraang Lunes po mga minamahal, nagkaroon po ng tinatawag na solar eclipse. Sabi nila po mga mila sa social media na kung saan magdasal at mag-stay at home. At hindi lamang po mga minamay ang solar eclipse po mga minamay na nangyari, kundi sa panahon po natin ngayon ay tumitindi ang init po ng panahon. Kaya po mga minamay, ang dahilan ang mga bata ay, ang mga ibang mag-aaral ay wala silang pasok. Dahil po mga minama ang ozone layer na kung saan na tinatawag ito ay isang makabuluhang lugar ng suob o patong layer na pumipigil sa mga ultravioletang sinag, ultraviolet ray sa stratosfera, sa atmosfera. Ayon sa mga taong dalubhasa sa agham, ang pagkabutas ng ozone layer ay sanhin sa pagdami ng greenhouse gases, mga gas sa berdeng bahay, at mga pinaka-epekto nito ay ang pag-init ng daigdig. Pagbabago ng klima, yung tinatawag na climate change. Ang climate change po mga minamahal, sa paglihis po ng North and South Pole, ang dating malamig dahil sa paglihis nito, naging mainit. Ang dating mainit dahil sa paglihis nito, naging malamig. Kaya ang ating mundong ginagalawan ngayon, hindi na po ito normal. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang mundo nating ginagalawan po mga minamahal ay patindi ng patindi ng init ng panahon. Dahil sa hindi ng init ang panahon po mga minamahal, marami pong klaseng sakit ang dumadapo sa maraming mga tao. Nandyan po mga minamahal, uso po yung LBM, uso po yung tinatawag na yung pangakati. Kaya kapag ang tao na hindi nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, sila po ay nagkakasakit. At salamat sa Diyos dahil lahat ng mga mananampalataya na pabiling sa gawain nito, nakilala po natin ang tunay at buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. Kaya po mga minamahal, nakarang araw walang pasok ang mga mag-aaral dahil sa sakuna, dahil ito ay isang pangkalawakang kaganapan
Isang total eclipse ang nakita sa North America. Ito ay hindi lamang isang ordinaryong astronomical na kaganapan, kundi tinutupad nito ang propesya ng pagbabalik ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus gaya na nakasaad sa banal na kasulatan. Unang pagbasa, dito po sa Joel Kapitulo 2 at ang bersikulo po ay 31. Ito po ang sinasabi sa Joel 3:31. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Amen. Amen. Purihin po ang pagkabasa ng banal na salita ng Diyos, pagpalain po ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya ang pandemya o ang marami mga kasukuna, ang pandemya, mga lindol, baha, tagutom, bakit madalas ang mga makalangit na kababalaghan? Sa ating panahon po mga minamahal, kitang-kita naman na marami mga kasukuna ang lumalaganap sa ating mundong ginagalawan. Kaya mula sa mga natural na kalamidad hanggang sa mga di matarok na pangyayari, sa langit marami ang nagtatanong kung bakit ito nangyayari, bakit ito nangyayari. Subalit, sa likod ng mga ito, mayroong mga banal na aral at mga babala sa ating makikita sa banal na kasulatan. Ang ginagawa ng mga taong hindi mananampalatay kapag dumarating ang sakuna, ang ginagawa po nila, sila po'y naghahanda. Naghahanda sila ng mga pagkain, tubig na mainom, mga mahalagang bagay po mga minama ang kanila pong inihanda kapag dumarating ang sakuna. Ngunit sa mga mananampalataya, ito ay isang pag-aaral na dapat natin unawain at alamin na ito ay simbolo na nalalapit na muling pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Number 1, understanding disaster, ang pag-unawa sa mga sakuna. Lucas 21 verse 11. Dito po sa Lucas, Kabanata 21, ang talata po ay 11 na sinasabi, at magkakaroon ng malalakas na lindol, at sa iba't ibang dako ay makakagutom, at makakasalot, at makakaroon ng mga bagay na kakilakilabot, at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Amen. Amen. Purihin po ang pagkabasa na banal na salita ang ating pinakamahal na Panginoon. Ayon po sa ating nabasa, tanda na mula sa langit ang kaganapan ngayon. Everybody shout praise the Lord. Kaya sa panahon natin ngayon, marami tayong nararanasan mga sakuna. Tulad ng pandemya, lindol, pagbaha, tagutom. Subalit sa halip na magtaka, dapat nating unawain na mga ito ay bahagi ng kasaysayan ng mundo. Ang Biblia mismo ang nagpapahiwatig na ganitong mga pangyayari. Kaya po mga minang sinasabing ozone layer, na noon pa sinabi ng ating mahal na pastor, may butas na. Kaya ang butas po mga minang ozone layer, ito po ay lumalaki ng lumalaki. Kaya ang ating panahon ngayon, patindi ng patindi, ang init ng panahon. Amen. Yan po mga minamahal. Kaya ayon sa kumakalat na balita, yung tinatawag ng lindol na the big one. Mula probinsya po mga minamahal sa dako ng Visayas po mga hanggang sa Metro Manila. Kapag nangyari na ganap ang mga bagay na iyan, yung lindol na the big one, marami ang mamamatay. Subalit po mga minamahal, ayon sa pangako ng ating dakilang Diyos, lahat ng sumasampalatay, naglilingkod sa Kanya sa ating There's Jesus, pag-iingatan sila ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Hindi pa hintulutan ng Diyos na ang mga Kristiyano na kakilala at sumusunod sa Kanyang banal na utos ay mapahamak, sapagat tayong lahat ng mga mananampalataya sa Kanya, hindi po tayo itinalaga sa pagkahamak, kundi sa pagkaligtas ayon sa banal na kasulatan. Unang Tesalonica 5:9, tayo po itinalaga sa pagkaligtas. Kaya mangyari lahat ng mga sakuna, mga lindol, malalakas na lindol, mangyari ang mga bagay na iyan kapag tayong lahat ay naroon na po sa piling ng ating dakilang Diyos. Everybody shout praise the Lord. Yan po ang sinabi ng Biblia. Hindi tayo itinahalaga sa pagkapahamak ayon ng Diyos na tayo lahat na sumasamba sa Kanya mapahamak, kundi tayo po ay ililigtas muna ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya salamat, mayroon po tayong mga magulang sa Panginoon, beloved children, maging sa kanilang mga apo na nasa tuhod ng pananalangin para tayong lahat po mga minamahal ay proteksyonan ng ating dakilang Diyos sa buhay. Everybody shout praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang paghahanda ay sa bawat araw na lumilipas. Kaya ibig sabihin, kapag tayo pinaghanda sa pagbabalik ng ating pinakamahal na Panginoon, dapat panatilihin po natin yung ating pong masigasig, mainit na paglilingkod sa Kanya. Kapag sinabi masigasig at mainit na paglilingkod sa Kanya, hindi ka na kailangan utusan para dumalo.
Everybody shall praise the Lord. Ang kailangan po makamilan sa mga mananampalataya, dapat sumusunod po tayo. Lagi po tayong dumadalo sa tuwing araw na banal na gawain ng Diyos. Lagi po tayo nagbibigay, lagi po tayo nagpupuri, lagi tayo nakikinig ng banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya kapag tayo may mainit na naglilingkod, sumusunod sa banal na utos ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, kahit na nariyan ang sakuna, iingatan tayo ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Number 2, significance of prophecy, kahalagahan ng propesya, Amos Kapitulo 3, at ang bersikulo po ay 7. Ito po ang sinasabi sa Amos 3:7. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi kaniyang ihahayag ang kaniyang lihim sa kaniyang mga lingkod na mga propeta. Amen. Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya po mga tunay na hindi gagawa ang Panginoong Diyos ng anumang bagay, kundi ipahayag muna niya ang kanyang lihim sa kanyang mga propeta. Kay maliwanag pa sa sigat ng araw po mga minamahal na talagang nalalapit na ang pagbabalik ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya sa panahon po natin ngayon, ipinapakita ng ating dakilang Diyos ang kanyang nalalapit ng pagbabalik sapagkat babalik ang Diyos sa hindi po natin inaasahan. Kaya ang maraming mga tao ngayon, mananampalataya o sa mga hindi mananampalataya, na po mga ibang mga Kristiyano, mga mananampalataya, minsan sila po mga minaman, naging abala pa sila sa mga bagay na material. Ngunit salamat sa Diyos, nagiging abala po tayo sa paglilingkod po natin sa ating dakilang Diyos sa buhay. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, sapagat mas mahalaga sa atin yung mga bagay na panglangit. Amen! Kaya kapag tayo po mga minananambahan, lagi po tayong handa na dumalo sa banal na gawain ng Diyos. Amen! Ganun po mga yung mga matalinong Kristiyano. Ano pa po mga minamahal? Kaya sinasabi ng mga rami-rami mga tao po mga yung kasabihan na nasa huli ang pagsisisi. Kaya kapag ang tao dumating na ang mga matinding sakuna dito sa mundo, dapat sana noon pa ako nakakilala sa Diyos. Sana noon pa ako naglingkod sa Diyos. Sana noon ko pa natagpuan ang tunay na banal na gawain ni Diyos. Di pa ba ganun po mga ngunit salamat sa Diyos, tayong lahat po mga minaman na pabilang sa gawain nito. Dumarating ang sakuna at sa mga paparating na sakuna, naghahanda na po tayo sa muling pagparito ng ating pinakamahal na Panginoon. Pinaghahanda po natin palagi. Palagi po mga minamahal, nais ng Diyos na tayo po maghanda sa Kanya po muling pagparito. Amen. Kaya dito po mga sa libro, sa aklat ng Hebreo, kung babasahin po natin yan, ang aklat ng babala. Bakit mayroong babala na isinulat sa banal na kasulatan para sa ating lahat ng mga mananampalataya, para tayo po'y makapaghanda sa nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang mga kababalaghan sa langit, tulad ng pagbagsak ng bulalakaw at pagkakahanay ng 6 na mga planeta at mga blood moon ay hindi lamang simpleng pangyayari. Hindi po ito simpleng pangyayari katulad ng mga ibang tao na nakatira dito sa mundo. Ito rin ay nagpapahiwatig na ang mga pangako at mga babala ng Diyos ay nangyayari na. Kaya maging matalino ang bawat isa. Huwag natin hayaan ang ating mga sarili na hindi po natin lubos sa masunod ang kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Maging matalino ang bawat isa. Huwag po natin hayaan ang ating mga sarili na tayo po hindi makapaglingkod lubusan sa ating dakilang Diyos. Sapagat sa paglilingkod po natin na lubusan sa ating pinakamahal na Panginoon, dito po natin naihahanda ang ating mga sarili sa pagharap po natin sa ating dearest Jesus. Everybody shall praise the Lord! Kaya alam po ba ninyong kantang Handa Ka Na Ba, yung joyful, yung semi-joyful po mga kami, handa ka na ba? Handa ka na ba sa pagdating ng Mailikha? Ginagarap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Suriin mo na kung nagawa mo na. Everybody shall praise the Lord. Ibig sabihin, kapag tayo po ay nakahanda palagi sa pagsunod, pagtalima sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon, anumang oras mangyari ang pagdakit ng mga banal o ang rapture, tayo po'y isa. Tayong lahat po mga kami ay kukunin ng ating dakilang Diyos para makarating sa Kanyang kaharian. Mamanahin po natin ang Kanyang pong kaharian.
Amen. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Number 3, fulfillment of prophecy. Pagtupad ng propesya. Amos, Kapitulo 9, at ang versikulo po ay 9. Dito po sa Amos, ang talata po ay 9, kabanata 9. Sapagkat narito, ako'y mag-uutos at aking sasalain ang sambahayan ni Israel sa gitna ng lahat na bansa, gaya ng trigo na nabithay sa isang bithay. Gayon may hindi malalaglag sa lupa ang pinakamaliit na butil. Amen. Amen. Sa talatang ito po mga minamahal, ito ang aking paghatol sa lahat ng mga bansa. Sa mga bayan, aking sasalain ang Israel sa gitna ng lahat ng bansa. Kaya sinasasabalan ng kasulatan sa panahon ni Noah. Noong panahon ni Noah po mga minama, inutusan siya ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus na ipangaral niya mabuting balita sa mga tao. Lahat ng sasampalataya at maniniwala, sila po yung magkakabit ng kaligtasan na magmamana ng buhay na walang hanggan. Dahil ang maraming mga tao, hindi sila sumampalataya sa salita ng Diyos na ipinangaral ni Noah. Ang maraming mga tao ay namatay sa pamagitan ng pagbaha. Kaya ang sambahay ni Noah lamang ang naligtas sapagkat sila po'y sumampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Panahon ni Abraham, inutusan din siya na ipangaral ng mabuting balita sa maraming mga tao habang nangaral si Abraham sa maraming mga tao. Talagang ang mga tao doon sa Sodom at Gomorrah, wala silang panahon para paglingkuran ng ating dakilang Diyos. Ang mga tao doon sa Sodom at Gomorrah, wala silang oras para paglingkuran ang Diyos. Kaya dumating ang galit ng ating pinakamahal na Panginoon sa mga tao roon sa Sodom at Gomorrah. Sila po ay pinaulanan ng Diyos ng apoy at asupre. Ang mga tao roon ay namatay. Maliban lamang si Lot at ang kanyang 2 anak. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sa panahon po natin ngayon po mga minamahal, darating ang paghukom ng Diyos sa maraming mga tao sa ating mundong ginagalawan ngayon. Hindi na po sa pamagitan ng paghukom ng Diyos, hindi sa pamagitan ng po mga minamahal ng anumang bagay, kundi sa pamagitan ng apoy po mga minamahal. Kaya tayong lahat ng mga mananampalataya na pabilang sa gawain na ito, ngayon sa panahon po natin, ano po ang nakikita po natin? Nararamdaman po natin po mga minamahal sa paglilingkod ng mga mananampalataya, ligligan na. Kapag sinabing ligligan na, kung ang tao na binabahagian po natin na bala na salita ng Diyos, hindi po sila nakinig, hindi sila sumunod, na sila po'y maglingkod sa ating dakilang Diyos sa buhay, darating ang paghatol sa kanila. Hatulan sila sa kanila pong ginawa dito sa mundo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, Galatia 6:7-8, anumang ihasik ng tao, inasik niya ayon sa laman, mag-aani ng kasiran. Nagasik ayon sa Espiritu, mag-aani ng buhay na wala hanggan. Kaya kapag ang tao, binaliwala nila na lumapit at maglingkod sa Diyos, darating sa kanilang paghatol. Everybody shout, praise the Lord. Maging sa lahat ng mga mananampalataya na nakakilala na sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, kung mayroong mga mananampalataya, binabaliwala nila yung paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Huwag po natin gayahin dahil ang paglilingkod sa Diyos hindi po gaya-gaya, kundi individual na pagtatrabaho ng ating mga kaligtasan. Kahit mayroong kang kinakaharap sa buhay, may kalungkutan man, may problema man, may kahirapan man, may pagsubok man, huwag mong tingnan yung mga bagay na yan. Tingnan mo yung gantimpalang tatamuhin mo, tatanggapin mo mula sa ating dakilang Diyos sa buhay. Everybody shout, praise the Lord. Kaya mga matalinong Kristiyano, katulad po natin lahat na naririto, hindi alintana ang mga problema, hindi alintana ang kahirapan, ang mahalaga sa atin, paano po natin lubos sa paglingkuran ng ating dakilang Diyos sa buhay. Everybody shout, praise the Lord! Kaya ang pagtitis ng Kristiyano, katulad po namin ng mga manggagawa, mula noon hanggang ngayon, mayroong pagtitiis. Bakit? Mayroong pagtitiis sa buhay po natin lahat. Dahil ang sabi naman ng kasulatan, sa inyong pagtitiis, may pagwawagin ninyo ang inyong mga kaluluwa. Everybody shout, praise the Lord! Kaya ang pagtitiis po natin po ba kami dito sa mundo, kaunting panahon na lang. Kaunting panahon na lamang ating titiisin na naglilingkod sa Diyos. Kaunting panahon na lamang ating gugugulin sa paglilingkod dito sa mundo. Malapit na po natin makapiling ating pinakamahal na Panginoon na doon sa langit. Wala nang kalungkutan. Wala nang sakripisyo.
Wala ng problema, kundi wala hanggang kasaganaang kapayapaan ang ating maranasan sa piling po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa panahon ng mga naunang mananampalataya, katulad po ng mga alagad ng Diyos sila Apostol Pablo, habang siya po ay sumusunod sa katwiran at kalooban ng Diyos, siya po ay niliglig ng kaaway ng Diyos si Satanas. Ngunit po mga minamahal, laging nasa isip po niya kung papaano po niya nakasama ang ating dearest Jesus nung siya po ay nag-anyong tao. Nakita niya mismo ni Apostol Pablo na totoo ang kanyang pong Diyos na pinaglilingkuran, totoo ang kanyang pong Diyos na nakilala. Sapagat mula sa patay, ang ating pinakamahal na Panginoon, siya po ay namatay, ang ating pinakamahal na Panginoon, siya po ay nag-anyong tao, siya po ay namatay. Ikatlong araw muling nabuhay, doon po nakita mismo na mga mata ni Apostol Pablo ng ating dearest Jesus, siya po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Everybody shout, praise the Lord! Ganun din po tayo. Nakilala po natin ang tunay ni Diyos sa pamagitan ng gawain na ito na nilakay pa ng prepat ebidensya na hindi po tayo nagkamali sa ating paglilingkod, kundi sa pagkakilala po natin sa ating pinakamahal na Panginoon, sa pagkasumpong po natin sa buong katotohanan sa pamagitan ng gawain na ito, tiyak ang ating kaligtasan. Everybody shout, praise the Lord! Dito sa ating mundong kinagalawan, kahit na mayroong paglilinis, tuloy pa rin ang ating paglilingkod. Amen. Kaya po mga manggagawa po mga mina, dumaan po kami sa pinakamababa, tagalinis ng CR. Kaya na pumasok po ako bilang isang manggagawa 1996. Grabe pong pagtitiis, paglilinis. Ngunit sabi ko po, dahil sa kagusto ko maglingkod, nanatili po ako sa pastoral house dahil kagustuhan ko maglingkod kahit walang financial. May maisot ka lang ng pagdalo, pagpupuri, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sabi ko po, hindi ko po mararating ganito kung wala ang ating dearest Jesus sa buhay ko. Hindi ko po makayanang maglingkod na ganito kung hindi totoo ang Diyos sa ating pinaglilingkuran. Ngunit salamat sa Diyos sa ating kunting sakripisyo, pagtitiis. Ngayon, lubos po tayong pinanghawakan, pinagpala po tayo ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Salamat, mayroon po tayong mga magulang sa Panginoon na nasa tuhod ng pananalangin araw at gabi para tayo po ay manatili sa paglilingkod. Everybody shout, praise the Lord! Kaya si Apostol Pablo po mga minamahal, siya po ay nililiglig ng kaaway ng Diyos si Satanas. Lalo po siya nagtutumulin, lalo po siyang pinag-ibayo pa niya yung pagtalima niya, pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. Kaya kahit may problema, may pagsubok sa kanyang buhay, gumagawa po siya. Sa kanyang paggawa, hindi niya po binibilang. Amen! Kahit matagal ka na mananampalataya, huwag mong tingnan kung ilang taong ka na naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Tingnan mo yung gantimpala na ibibigay sa iyo ng ating pinakamahal na Panginoon. Sa paglahat ng ating ginagawang kunting pagsakripisyo ito, ang pagpapala na ibibigay sa atin, hindi sapat ang ating ginagawang paglilingkod dito sa mundo. Roma 8:18, hindi sapat po mga minamahal yung gantimpala na ibibigay ng Diyos sa ating ginagawa po mga minamahal ngayon. Kaya ang sekreto ni Apostol Pablo, bakit nagagawa niya po maglingkod po mga minamahal? Dahil nakasentro ang kanyang puso't isipan doon sa pangako ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Siya po'y laging gumagawa ng gumagawa. Kaya pinangaralan po niya ang mga mananampalataya sa lugar ng Galacia nang sabi po niya, Galacia 6:9, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon kayong magsisipag-ani. Dalawang tinutukoy po na blessing po yan, pagpapalang material. Kapag matapat kang sumusunod sa katwiran at kalooban niyo, pasasaganain ka ng ating pinakamahal na Panginoon. Nangyari ba natupad ang sinasasaban na nakasulat sa lahat ng mga mananampalataya na pabilang sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry? Nangyari sapagkat tunay ng Diyos ang ating pinaglilingkuran. Amen. Kaya si Apostol Pablo, lagi po siyang gumagawa sapagkat alam po niya sa paggawa niya sa banal na kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon, may gantimpalang ibibigay sa kanya. Awit 62:12. Hindi nawawala ng kabuluhan yung ating ginagawang paglilingkod sa kanya, kundi mayroong gantimpala na ating tatanggapin pagdating po ng araw. Everybody shout, praise the Lord! Kaya sa panahong ito po mga minamahal, sa panahong ito, patuloy nating makikita po mga minamahal ang pagtupad ng mga propesya sa Diyos. Propesya ng Diyos, hindi ito ang kaganapang pangyayari lamang sa loob ng isang lugar, kundi sa buong
Mundo, buong daigdig, ang mga ito ay mga paalala sa atin ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus ay hindi po siya natutulog at ang kanyang salita ay makatotohanan. Huling talata, Revelation chapter 22 verse 7. Ito po ang sinasabi sa Apokalipsis 22:7. At narito, ako'y madaling pumaparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Amen. Amen. Kaya sabi ng ating nabasa po mga kami, at narito, ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad na mga salita ng hula ng aklat na ito. Kapag sinabing madaling pumaparito, sino po ang tinutukoy po yan? Kundi ang ating dearest Jesus, siya po ay madaling pumaparito. Siya po ay nagmamadali na sa kanyang muling pagparito na tayo kunin niya, dalhin niya sa kanyang kaharian. Kaya pansinin po ninyo kung noong araw kayo po ay bata pa, magsawa ka sa pagtulog sa gabi, ngunit ngayon, katutulog mo palang umaga na kaagad. Amen. Ibig sabihin, pabilis ng pabilis ang panahon, pagtakbo ng oras. Kaya ang oras po mga minamahal, hindi po natin mahabol po yan. Pabilis ng pabilis ang oras sapagat yan po ang isinasadaban na kasulatan. Dahil sa mga hirang, ang panahon ay paiikliin. Kaya po mga minamahal, napakapalad po natin. Maraming mga tao hanggang sa ngayon, napapakinggan po nila ang purong-purong banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Ngunit tingnan po natin ang kanilang pamumuhay. Naroon pa rin sila sa paggawa ng kasalanan. Naroon pa rin sila sa kalayawan sa laman. Ngunit tayong lahat na napabilang sa gawain nito mga mananampalataya, mula ng ating makimapakinggan ang banal na salita ng Diyos, ipinangana ng ating mga magulang sa Panginoon, pinahalagahan po natin. Amen. Sinunod po natin ang banal na utos ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus kahit mainit ang panahon. Lalo po tayo nagsusimigasig sa paglilingkod sa Diyos. Hindi nagiging sagabal ang mainit na panahon para tayo magliban pa sa paglilingkod, para tayo pa ay tumigil sa paglilingkod, kundi patuloy po natin ginaganap ang banal na kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Pinapahalagahan po natin ang kanyang banal na salita sapagat ang sabi ng ating banal na kasulatan, tayo po ay tatawaging mapalad sapagkat ang salita o ang banal na aklat na isinulat sa banal na kasulatan mangyayari at magaganap sa takdang panahon yung tinatawag na pagdagit ng mga banal. Everybody shall praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ngayon po mga minamahal, sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos at sa pagmamasid sa mga nangyayari kaganapan sa paligid po natin ngayon, malinaw na makikita po natin ang nalalapit na muling pagparito ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya tayong lahat ng mga mananampalataya, imbis na tayo po ay mangamba, matakot sa mga sakuna na dumarating sa ating panahon ngayon, patuloy po natin ipaglaban ang ating pananampalataya. Patuloy po tayong lubos na magtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sapagkat yan po ang magbibigay pag-asa sa atin sa pagsubok na dumarating sa ating mundong ginagalawan. Everybody shall praise the Lord. Kaya tayong lahat po mga minaman ng mga mananampalataya, patuloy po natin paglingkuran ng Diyos sa abot po natin makakaya. Kaya habang tayo po may lakas, malaya maglingkod, patuloy po natin paglilingkuran ng ating pinakamahal na Panginoon. Hanggat may lakas po tayo, patuloy po natin ihakbang ang ating dalawang paa patungo sa banal na gawain ng Diyos sapagkat tunay ang kanyang pangako na mayroon po tayong kaligtasan at buhay na walang hanggan sa piling po niya. Palagpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo, papurihan po natin ang ating mabayran Diyos sa pamagitan ng awitin nito, Pangako. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang langit at lupa ay lilipas. Ngunit ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, yan po mga minamahal, ay makakamtan po natin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ni Jesus, langit ay lilipas. Hallelujah! Lupa man ay magduwawakas, ngunit ang pangako niya kailanman
magpakatatag. Hallelujah, hallelujah! Mga minamahal, habang pumapayong mabaw, ang papuring awitin ito para sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Alalahanin po natin ang ginawang mabubuting bagay sa buhay po natin na kung wala ang Diyos, na ating po na kailangan pinaglilingkuran sa gawain ito. Tayo po'y mangangap at manatakot sa mga sakuna na nangyayari, nagaganap sa ating mundong ginagalawan. Ngunit salamat sa Diyos na kilala po natin siya. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord mga minamahal. Ipabot po natin ang ating punto sa pusong pagpupuni pasalamat sa Kanya. Na nakilala po natin siya. Na mayroon po tayong proteksyon, buhat sa Kanya sa mga sakuna na nagaganap at magaganap pa sa ating mundong ginagalawan. Kaya tayo po ay lalo pang magpakatatahag sa pagkatunay ang pangako ng Diyos sa buhay po natin lahat. Walang mga api, lahat ay nagmamahalan. Ulitin po natin. Sabi ni Jesus, langit ay lilipas. Hallelujah, hallelujah. Lupa man ay magwawakas, ngunit ang pangako niya kailanman di kukupas. Magpakatatag, hallelujah! Magpakatatag. Pangako, mahal po rin kami pinakamahal na Panginoon. Salamat sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Naku, hindi ka namin nakilala, marahil ang aming buhay, gulo-gulo, marahil ang aming buhay, ano pa rin sa pangamba, pagkatakot sa mga kaganapan na nangyari sa panahon namin ngayon. Ngunit salamat na kilala ka namin, O Diyos. Nangyari man nagaganap ang mga sakuna, kaganapan sa aming itong ginagalawan. Wala kaming katatakutan, wala kaming pangamba sapagat pangako mo sa bawat isa sa amin. Kami po iyong pag-iingatan. Kami po iyong magtatagol. Kami po iyong gagabayan. Salamat, O Diyos, sa mga pangako mo sa bawat isa sa amin. Nilaluwalhati ka namin, pinapapurihan ka namin sa oras na ito. Itinataas po namin, mumarilang ka ba na pangalan? Purihin kami pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Mayroon siyang pangako. Ang pangako niya, ikaw at ako'y kukunin niya. Manalig ka, ang pangako niya. Ako at kayo'y kukunin niya doon sa walang iyakan, walang kalungkutan, walang mga api, lahat ay nagmamahalan. Walang mga api, lahat ay nagmamahalan. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord.
purihin ka aming pinakamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Ikaw ang Diyos sa aming pinaglilingkuran, hindi ka lumilimot sa iyong mga pangako ko dumating man ang mga sakuna. Nangyari na gaganap sa mo itong ginagalawan ang pangako mo sa bawat isa sa amin. Kami po iyong iingatan. Salamat na kilala ka namin, O Diyos. Salamat na kilala ka namin ang tunay na Diyos sa buhay sa pamagitan ng gawain ito. Salamat, O Diyos, na mayroong nangaral sa amin, nagturo sa amin sa katauhan po ng aming pumala pastor. Nang po ibitinuro po niya ang buong katotohanan na walang ibang dapat sampalatayanan na paglingkuran, kundi aming pinakamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, sa oras na ito, tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Pagkatapos na tayo makapanalangin, dadako po tayo sa ating pangangailangan. Kung tayo may taglay na karamdaman, kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng ating katawan, isipin po natin ang kamay ng ating malapastor na kapatong sa ating ulo. Kung tayo po ay may mabigat na problema at mga suliranin sa buhay, dalawang kamay na kataas, sawayin po natin yan sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat ay sama-sama manalangin sa oras na ito. Hallelujah, praise the Lord. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamahal na Panginoon Jesus, nagpupuri kami, nagpapasalamat na kilala ka namin sa pamagitan ng gawa nito. Dumarating man ang sakuna na lumaganap sa aming buong daigdig, alam po namin, O Diyos, kami po'y iingatan, gagabayan. Salamat na kilala ka namin. Narito po kami lahat, sama-sama na nagpapakumbaba, nagsusumamot, humihingi po kami ng kapatawaran. Sa lahat po aming nagawang pagkukulan, pagkakasala, patawarin mo kami, O Diyos. Pagkakaisa po namin pananalangin, ang aming po minamahal at iginagana ng aming po malapastor, Wildy Estrada Almeda, ang kanila po mga minamahal, mga po ng mga labols at mga manugang. Patuloy mo silang ingatan, gabayan at pagpalain, maging sa lahat ng mga patiran po namin sa lugar na ito. Ano man po ang kanila po mga kahilingan, abuti mo na mapagpalang mga kamay. Sa lahat may mga taglay na problema, lutasin mo. May mga taglay na karamdaman, pagalingin mo sila sa mga nanglulupaypay ng hina, palakasin mo. Panghawakan ng bawat isa, ihanda mo kami sa ipong nalalapit mong pagbabalik. Dagdagan mo ang bilang ng mananampalatay sa iba't ibang dako na ipong banal mong gawain. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos, sa physical, material, financial, ginsala sa spiritual ng pagpapala. Sa unang dalayan po malapastor, in Jesus' name we pray. Lahat po magsabing Amen. Amen. Sa ipong makapangyarihan pangalan namin pong sinasaway. Lahat ng uri ng sakit at karamdaman sa ipong minamahal mga kapatid magmula ulong at alampakan, tibes, diabetes, pagkaparalitiko, panglulupaypay, panghina magawa ng kaaway, hadlang sa pagpapala sa ipong mga minamahal mga anak. I command you cast out in the name of the rest Jesus, complete healing, be strong, be blessed, abundant blessing. Vices began in the name of the rest Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Mga minamahal, tayo pong lahat ay tumayo at pagbibigay pasalamat sa ating dakilang Diyos na ating mga kailingan ay nasa atin na natanggap na po natin sa ating pinakamahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay lulukso na 3 beses. Sabay sigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Dito po natapos ang pag-aaral ng kanyang banal na salita. Pagpalay po tayong lahat ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo po'y magpapatuloy na. Akin na po'y binibigyan po pagkakataon sa ating beloved co-worker, ating beloved brother Anthony Dizon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. God bless so much po sa ating beloved preacher, Romeo Jose, sa mga banal na mensahe ng ating dakilang Diyos, mga minamahal na ating napakinggan at napag-aralan, mga minamahal sa giping ito. Naway ito ay tumimo mga minamahal sa ating mga puso at kaisipan mga minamahal. Bago tayo mga minamahal tumungo sa ating mga announcement, ako muna ay nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pag-alalwalhati at pagsambay na tatangi lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, and I give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, the ensign prophet of our loving God. At patuloy po nating inaalala ang mga ginintong turot aral na iniwan po ng ating dearly beloved Honorable San Pastor Lina C. Almeda, our beloved Mama Dear. Ganun po sa lahat ng ating dearly beloved Almeda children and the whole family. Ganun po mga minamahal ko buong pusong
bumabati sa beloved grandson, amen, ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida hanggang sa huling bahagi ng ating banal na gawain. Sila po ay ating nakasama mga minamahal sa ating beloved Wilde James Fall Almeida. Amen, praise the Lord. At sa kanyang pong beloved wife, sa ating beloved sister Cyrene Almeida, mga minamahal. Patuloy natin dinadalangin, patuloy po silang makabisita. Amen. Dito sa ating banal na gawain dito sa dako ng Pampanga. God bless you all po. Amen. Praise the Lord. At sa lahat po mga minamahal ng ating mga beloved preachers, sa ating mga beloved elders, sa aking mga kapwa mga awit, manunugtog, at sa lahat po ng ating mga beloved live webcast viewers na umaantabay po mga minamahal sa ating banal na gawain sa gabing ito. At sa inyo po mga minamahal ng kapatiran dito sa dako ng Pampanga, mapagpalang gabi na po sa ating lahat. Higit muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating palakpakan mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po muna mga minamahal ay kukuha ng ating special offering, yung ating mga pledges, yung ating mga vows, mga minamahal, dahil ongoing po ang ating pagpapatayo mga minamahal ng ating bahay-sambahan. God willing po mga minamahal, praying pa po natin na ang ating CRC sir dito mga minamahal, pati yung ating baptismal tub, mga minamahal na gagamitin ay ating maihabol mga minamahal sa ating darating na 36th church anniversary mga minamahal dito sa dako ng Pampanga sa April 21 mga minamahal. At ganun po mga minamahal, tuloy-tuloy pa rin po mga minamahal yung ating pagpupatayo ng ating bahay-sambahan. Ating palakpakan mga minamahal ang ating mabait na Diyos. Narito po ang mananalangin. At ako na rin po mga minamahal ang mga mananalangin sa ating special offering. Ating po niyang ihanda at itaas mga minamahal. At ito po ay babasbasan po ng ating dakilang Diyos. Opo, mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahala po ng Kristo. Sa Panginoong panalangin na ginagalang minamahal na Pastor Willie Estrada Almeida, usap po sa nagpupunan ko po salamat malapit sa dako po ng aming pagkakalob ng mga special offering upang aming magamit sa aming pagpapatayo ng bahay-sambahan, mahal na Panginoon. Patuloy namin dinadalangin ang bawat kamay, ang bawat kapatid na walang sawa, nagkakalob sa iyong banal na gawain, may katapatan, may kagalakan sa kanilang mga puso, ibalik ng siksik, liglig, umaapaw ang lahat po ng mga pagkapalang ito, mahal na Panginoon. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Praise the Lord. Sa po na nagkaloob, Diyos po magpala at magbalik ng higit pa po sa inyong inaasahan. At sa ating mga announcement, mga minamahal, sa darating po mga minamahal na Miyerkules, sa next week mga minamahal, magmumove po mga minamahal yung ating mga banal na gawain. Para po mga minamahal, mabigyan ng daan mga minamahal ang ating pong paghahanda mga minamahal sa ating 36th church anniversary, mga minamahal sa April 21. Ito ay linggo mga minamahal. Dito po sa dako ng Barangay Sagin mga minamahal yung ating midweek service mga minamahal. Sa darating na April 16 po mga minamahal yung ating Tuesday midweek service mga minamahal. Ganun din pa rin po mga minamahal yung ating oras mga minamahal. Tayo po ay mag-uumpisa mga minamahal ng
alas 3 ng hapon at matatapos po tayo ng alas 7 ng gabi. At yung ating mga outstation, meron pa rin po tayo mga minamahal kanya-kanya, mga minamahal na banal na gawain, mga minamahal. At sa darating naman po mga minamahal na 18 mga minamahal, ito po ay ating Thursday overnight service mga minamahal. Ang lahat po ng ating mga outstation dito sa dako ng Pampanga ay sama-sama po tayo mga minamahal dito sa ating overnight service mga minamahal. Tayo po ay mag-uumpisa mga minamahal ng alas 7 ng gabi, mga minamahal, at matatapos po tayo mga minamahal ng alas 2 ng madaling araw ng Sabado. Ngunit sa darating mga minamahal na Biyernes na ito mga minamahal, dito pa rin po tayo mga minamahal, ang ating banal na gawain mga minamahal ay mag-uumpisa mga minamahal ng alas 7 ng gabi at matatapos po mga minamahal ng alas 2 ng madaling araw. At ito pong darating na linggo, dito pa rin po tayo mga minamahal. Tayo po ay mag-uumpisa mga minamahal ng alas 9 ng umaga at matatapos po tayo ng alas 3 ng hapon. At God willing po mga minamahal, tayo po ay mag-uumpisa na mga minamahal sa ating pong pagsasounding sa next week mga minamahal. Kaya sa lahat po ng gustong makiisa mga minamahal at sumama mga minamahal, kindly po tayo po ay mag-alay mga minamahal ng ating pag-aayuno. Amen. Para mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay nagbabahagi ng Word of God, tayo po ay nag-share mga minamahal, sila po ay mahipo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo lang po mga minamahal ay umantabay mga minamahal sa ating pong oras or sa araw po ng ating pagsasounding at sa ating pong pagbibigay po ng mga leaflets mga minamahal. At sa lahat po mga minamahal ng ating mga beloved choir members, sa lahat po ng ginagamit sa banal na ubasan ng mahal na Panginoon, tayo na po ay pinag-aayuno ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Ilang araw na lang po mga minamahal upang tayo po mga minamahal ay makaawit mga minamahal sa darating po na ating church anniversary dito sa dako ng Pampanga mga minamahal. At ganoon po mga minamahal yung ating mga official account dito sa dako ng Pampanga mga minamahal. Tayo po ay mag-subscribe mga minamahal sa ating pong Facebook account mga minamahal, JMCIM Pampanga. Sa ating YouTube channel mga minamahal ay JMCIM Pampanga Official. Mga minamahal, dyan po natin makikita yung ating mga replay sa ating mga live na ating mga banal na gawain. Ganoon din po mga minamahal sa ating radio program, DZME 1530 kHz AM band mga minamahal tuwing Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 11 hanggang alas 12 ng hating gabi. At ganoon po sa ating TV program mga minamahal na sa PTV Channel 4 tuwing Sabado mga minamahal sa ganap na alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 po ng hating gabi mga minamahal. At after the service, mga minamahal, sa lahat po ng may mga katanungan about sa spiritual na bagay, kung gusto niyo pong magpa-counsel mga minamahal, kayo lamang po ay dumako dito sa dako ng preacher's area. At sa lahat po ng gustong magpapanalangin mga minamahal, kayo lamang po ay dumako dito sa dako ng harapan mga minamahal. At ganoon din po mga minamahal sa lahat ng ating mga beloved brethren na tatawid mga minamahal dyan sa kanto mga minamahal. Huwag po tayong basta-basta tatawid dahil napakabilis po ng mga sasakyan dyan sa highway mga minamahal. May mag-a-assist po at magtatawid sa atin mga minamahal ang ating mga beloved marshal. Amen. Praise the Lord. Sa lahat po ng ating mga beloved choir members, pinapaalala po natin yung mga ating mga upuan mga minamahal bago tayo umuwi. Ating isalansan mga minamahal maigi dito sa dako ng chapel mga minamahal upang ito po ay maayos bago po tayo umalis. Sa lahat po na may mga duty, ating pong gampanan yan mga minamahal. Ang Diyos po magpala sa ating lahat. Amen. At kung wala na pong idadagdag ang ating beloved preacher, tayo na po mga minamahal ay sama-samang tumayo. Tayo po ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa matagumpay mga minamahal na banal na gawain na ating naisagawa sa gabing ito. Narito po ang mananalangin sa ating closing prayers sa ating beloved retired SPO2. Amen. Praise the Lord. Rico Balisi. Amen. Praise the Lord. At kung wala po mga minamahal, ako na rin po ang mananalangin mga minamahal sa ating closing prayer. Opo, mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa Panginoon Panalangin, aming ginagalang minamahal na Pastor Willie Estrada Almenita, sa puso kami nagpupuri, nagpapasalamat, mahalapin sinamahan mo kami magmula sa umpisa hanggang sa huling bahagi ng aming banal na gawain, magmula sa aming pag-aawitan ng mga joyful songs, sa mga solemn song na awitin, sa mga buhay na mga patutuon ng pinagpalang kapatiran sa araw na ito, mahal na Panginoon, sa dako po ng pag-aawitan ng pinagpalang mga awit sa paglangis at pagkilos sa aming kalagitnaan sa
sa iyong napakatamis at banal na presensya na iyong ipinadama sa bawat isa amin, mahal na Panginoon, sa dakpo ng pagbibigay. Maraming salamat po, mahal namin, sa katapatan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, lalong higit sa iyong mga banal at sagradong salita na aming napakinggan, din nila ng pinagpalang mangaral, nagsilbing pagkain ng aming mga nagugutom, naghaluluwa, mahal na Panginoon. At maraming salamat din po, mahal na Panginoon, sa maluhating pagdating ng mga apo ng aming beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Sinamahan kami hanggang sa huling bahagi ng aming banal na gawain, mahal na Panginoon. Patuloy namin dinadalangin, mahal na ng beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, mahabang buhay, mahal na malusog na pangangatawan, ang ipagkalob niya sa kanya, sampu ng kanya mga mahal sa buhay, upang kami patuloy mapangunahan sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, at sa aming pansamantalang pag-uwi, sa aming kanya-kanyang tahanan, pag-ingatan niyo po ang bawat sa aming taglayang kalakasan, pagpapala, himala na nagmula sa iyo, mahal na Panginoon. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Praise the Lord. Tayo mga minamahal ay magkamayan sa isa't isa bilang tanda ng ating pag-ibig sa ating mabait na Diyos. We love you so much po, but our